Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pang ilang content na ba natin ito? Pakilala natin. Dating miyembro ho ng Dabar Cards. Dating miyembro, host ng kilalang noontime show na Itbulaga. Walang iba, palakpakan ho natin, Mr. Anjo Iliana. Palakpakan natin gamit ang ating mga paa. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, pati ho ang ating gobyerno, pati ho ang ating Philippine National Police, hindi na ho pinalagpas ni Anjo Iliana. Binanata na rin ho ang ating gobyerno, pati ho ang Philippine National Police. Akalain nyo ba'y takutin ho ni Anjo Iliana ang Philippine National Police? Ginagamit ho ang AFP, ang ating mga pambansang kasanduluhan. Parang gusto pa yata pag-away-awayin nitong mokong na ito. Kasi nga mga kababayan, ayon ho kay Ombudsman, Crispin Boying Rimulya, may nagbigay ho ng impormasyon sa kanya. May tumawag ho sa kanya nung Sabado. Ibinulgar niya ho yan sa isang programa na kung saan etong warrant of arrest ni Bato de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity lumabas na. Although hindi pa ho kino-confirm ho yan ng ICC, pati yung spokesperson ho ng ICC, hindi pa ho kino-confirma yan. Pati ho itong website ho ng Interpol. Wala pa raw hong red notice. Siyempre, hindi pa yata nabibigay sa kanila yung warrant. No? Hindi pa nabibigay sa kanila ng ICC. Siyempre, talagang hindi pa naka-update yung website ng Interpol. Sinausawan ho ni Anjo Iliana ang istoryang yan. Tinatakot ho ni Anjo Iliana ang Philippine National Police kung sakaling arestuhin ho itong si Bato de la Rosa. Matindi, ano? Isipin mo, si Digong nga inaresto ng Philippine National Police. Si Bato de la Rosa, hindi ka maniniwalang hindi maaaresto? Para mo naman sinabing mas malakas pa, mas maimpluwensya, mas makapangyarihan pa itong si Bato de la Rosa kaysa dito sa demonyo tuloy, sorry. Kaysa naman dito kay Digong. Pakinggan nyo to mga kababayan. Hindi naman sana nanakot ako, di ba? Yung mga tangke, yung mga high-powered na barel, yung mga na-training na para sa guerrilla warfare at sa urban warfare, train na train yan. Kahit PNP, pag lumabas ang tangke ng AFP at pumarada sa EDSA, wala magagawa ang PNP niyan. Wala naman tangke ang PNP. Nandiyan pa yung Air Force. Kasi sabihin natin, ganito yung senaryo. Bibigyan natin ang senaryo. Sabihin natin yung PNP ang magtatanggol sa gobyernong ito. Sinong kalaban nila? Philippine Army, Philippine Marines, Philippine Navy, Philippine Air Force. Paano nila poprotektahan yung ano? Hindi naman sana nanakot ako, di ba? Ayan mga kababayan, nagbabanta ho itong si Anjo Iliana sa ating gobyerno, sa ating Philippine National Police, na kung sakali, ito si Bato de la Rosa, arestuhin. Marami rang magtatanggol kay Bato. Philippine military, Navy, at kung ano-ano pa. Bakit naman mag-aaway ang
AFP at Philippine National Police dahil lang kay Bato de la Rosa. May mga meron pa mga binabangkit na kapag daw inilabas ng AFP ang mga tangke. Baka matakot daw ang Philippine National Police dahil wala naman daw tangke ang mga pulis. Malabo mangyari ito mga kababayan kasi ang AFP ho, mga kababayan, may mga sinumpaang tungkulin yan. Ganon din ho ang Philippine National Police. May sinumpaang tungkulin yan. O sabihin na natin, halimbawa sa PNP ay may sumusuporta kay Bato. Halimbawa lang. At halimbawa may sumusuporta rin kay Bato sa AFP. Hindi ho pwede mangibabaw sa PNP at AFP ang kanilang nararamdaman. Alam ho nila yan. Ang kailangan manaig ho yung kanilang tungkulin. Ang sinumpaang tungkulin. At yung mga yan, tapat ho yan sa gobyerno, especially kung sino ang presidente. Lalo na yung AFP dahil kung sino man ang presidente sa Pilipinas, siya ang tinatawag na commander-in-chief. So hindi pwede mangibabaw ho yung nararamdaman dito kaysa doon ho sa tungkulin or sinumpaang tungkulin. So malabo ho to mangyari mga kababayan. At ako, naniniwala ako, baka pag talagang lumabas, naibigay na ng ICC ang warrant of arrest sa Interpol, yung Interpol pupunta rito sa Pilipinas at magpapa-assist sa Philippine National Police para arestuhin itong si Bato de la Rosa tulad ng prosesong nangyari kay Digong. Kaya ako naniniwala ako, talagang baka mabigyan ng atang na trabaho rito para arestuhin itong si Bato de la Rosa, baka itong si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Kasi makukumpleto na Kibuloy na aresto ni General Torre. Digong, umaresto si General Torre. Ngayon. Maganda si General Torre na rin ang umaresto. Diba? Para kompleto si Ricardos. Kaya itong sinasabi ho ni Anjo na para bang lumalabas, parang Grabe itong taong ito. Parang lumalabas, parang pinag-aaway pa ni Anjo Iliana yung PNP tsaka yung mga sundalo, mga Philippine military, yung AFP. Ano naman nangyari sa utak? Ano ba nangyari sa utak nito ni Anjo Iliana? Itbulaga na ba ginawa niya rito? Ba't bigla na lang pumasok ito sa mundo ng politika? Tapos pinagbabanatan yung administrasyon, si PBBM, lahat ho ng kaalyado ng administrasyon, kampi kay PBBM, pati ho itong Itbulaga, Tito Sen, pinagbabanatan na nito. Pati yung Philippine National Police, tinatakot. Pati yung AFP, dinadamay. Parang pinag-aaway pa yung dalawa. Parang nangyayari kasi nga rito mga kababayan, tulad ng sinabi ko. Parang ginagawa niya ito, parang ito yung entrance fee niya. Parang ito yung pinaka-entrance fee niya para makapasok dun sa fraternity tuloy, dun sa grupo ng mga DD shit. Parang niya ito, patunay niya na magiging tapat ako sa inyo. Kasi nga magta-2028 na plano yata talagang tumakbo nitong senador Para paniwalaan siyang DDS, magtatanggol niya yung kampo nila Sara, o sila Bato, o sino-sino pa, si Digong. Kalabanan niya ng administrasyon, pati yung kampi kay PBB, pati na si Tito Sen, para makakuha ho siya ng boto sa 2028 sa mga DD shit. Para mapailalim din ho siya kay BP Inday Sara Duterte. Titikit siya. Tatakbo siyang senador under BP Inday Sara Duterte. Di ba nakaraang live sa TikTok, nag-apply ng DD shit on live? Inano niya yung sarili niya talagang
dineklara niya ng DDS daw siya. Ano nangyari sa taong ito? Ha? Ano na nangyari dito? Medyo alalayan niyo to si Anjo Iliana, ha? Sino ba mga kapamilya nito? Ha? Bakit bigla na lang itong parang nawala sa sarili, parang nagwala na? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.